Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng News 5. Title, Welcome na Welcome. Ang dating tahimik na Senator Lapid biglang nagsalita. Nakisawsaw tungkol sa usaping Blue Ribbon Committee chairmanship. Welcome na welcome. Ito ang tugon ni Senator Lito Lapid nang tanungin tungkol sa posibleng pagbabalik ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Bahagi ni Lapid, magandang ibalik si Lacson bilang leader ng committee dahil alam umano ng publiko na totoo kung mag-imbestiga ang senador. Ito ang kanyang statement. Alam nyo, credible naman talaga siya. Naging chief PNP yan, naging investigador yan, walang kaplastikan, walang kinakampihan. Kaya tamang-tama yun. Yan ang paliwanag ni Senator Lapid. Okay. So, ako, komentaryo ko lang. That was before. Bago lumabas ang isang Orly Gutesa, everything is going fine with Senator Lacson. Palagi ko siyang pinupuri sa aking mga vlog na sabi ko, he's a man full of integrity. A real PME graduate. Courage, loyalty, and integrity. Throughout his political career as a senator, talagang lumalaban kontra sa korupsyon. At nakakatuwa at meron tayong Senator Lacson na nag-expose ng mga kalukuhan ginagawa sa budget. So ako, naniniwala ako sa kanyang credibility before. Okay? Pag tanggal kay Marcoleta as chairman ng Blue Ribbon, hindi ako masyadong nabahala kasi si Lacson ang pumalit. Kung iba sana, example, sina Hontiveros, sina Kiko Pangilinan, ay wala na, delikado. But dahil Lacson ang pinalit, dahil credible nga siya sa paningin ko, so okay lang. Tutumbukin natin ang mastermind. But everything changes nung lumabas ang isang Orly Gutesa. Nakakapagtaka yung kanyang kinikilos. Lalo na nung bigla siyang nag-resign. That is unexpected of a Senator Lacson na kilala ko. Na fighter, hindi umaatras sa laban yan. Dati. Sinalungat nga niya ang administrasyong Gloria Macapagal Arroyo. Pinag-initan siya ng Arroyo administration hanggang napilitan siyang nagtago kasi ipapakulong siya, warrant of arrest. So, later on, nakabalik siya dahil sinuportan siya ng Aquino administration. So, yun. But nakakapanghinayang dahil parang wala siyang tiwala kay Gutesa. To me, agree ako, sang-ayon ako sa sinasabi ni Senator Marcoleta na ang pinaka most credible na witness na humarap sa Blue Ribbon is si retired Master Sergeant Orly Gutesa. Sang-ayon ko. But for Senator Lacson, nakakapagtaka dahil pinag-alanganan niya. Sa ngayon pa nga, hinahamon niyang maglabas ng ebidensya na ang idinidiin yung peking signature ng notary public. Ang paliwanag lang dyan ganyan naman talaga ang kalakaran ng notary public na yan. Hindi naman pinipirma ng aktual ng abogado. Ang pumipirma dyan, yung mga sekretary, yung iniiwan doon. That's what's happening in the Philippines. So, posible na iba ang perma ng abogado doon sa perma ng affidavit na kasi iba ang pumirma, sekretarya lang yun. Tapos yun ang sinisentro, ginigiit.
nanumpa na siya sa Senado. That speaks everything. Yung sworn na nanumpa siya to tell the truth and nothing but the truth, yun na yun. Tapos ginigit, peke daw. Wala na. So, nag-resign, kunuhay, para isave ang presidency ng kanyang kaibigan, Senator Soto. So ngayon, nung humupa na ang galit ng mga kapwa nila senador sa majority, pwede nang babalik. Tapos mayroon daw very important witness na iharap. Sige, pagbigyan natin. But sa akin lang ito is wala na, duda na ako sa katapatan ng Blue Ribbon Committee hearing na ito, kung tutumbukin ba ang mastermind o sisirain ang oposisyon. Yan ang narinig kong tanong ni Senator Escudero. Welcome, babalik si Lacson as chairman, but ano bang direksyon tatahakin ng Blue Ribbon? Tumbukin ang mastermind o sirain ang oposisyon? Sana naman tumbukin ninyo ang mastermind, dahil kawawa ang taong bayan. Yang nakawan na yan sa flood control na yan, ang daming naghihirap. Katatapos lang ang bagyo sa Cebu, 114 ang namatay. Ang dami niyan, daming nasalanta. Tapos ngayon may paparating na naman na super typhoon, bagyo Uwan. Tapos hindi natin seryosohin ito. Nakakadismaya itong nangyayari sa ating gobyerno ngayon. Pasalamat tayo kay nagkaroon tayo ng the best president in the Philippines so far. Presidente na pinakamalinis sa buong mundo dahil palaging naghuhugas ng kamay. Wala daw siyang kinalaman sa korupsyon ngayon dahil siya pa daw ang bulgar sa katiwalian, kaya dapat natin pa daw siyang pasalamatan. Okay, good luck po Senator Lacson sa inyong pagbabalik. Sana tumbukin nyo ang mastermind, huwag nyo lang sirain ang oposisyon. Magkaisa na po tayo dahil ang korupsyon, walang color sa politika na yan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon, dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Karon na ako diri sa area ni Dato Makalandang kay mag-spray sila kay humanag abono. So mo ni ang unang kape ni Dato Makalandang. So mag-spray na gid sila kay humanag abono. So nanagi siya yung mga sanga ang kape. So kani nga kape nagduha ni siya kabulan. So mo ina niya ang kuan nga nanay mga sanga. So kini nga seedling tag 25 ang isa og 29 ka pamilya ang nakatanom na, og nikabat ni og 14,500 ka seedling ang nakatanom na. So yan ni Dato Makalandang. So nindot gid kaayo kay daghan na kayo yang sanga. So duha pa ni siya kabulan nga kape. So mugo siya pandaghan kay sanga So nindot gid kaayo.
So salamat kay sa Ginoo nga nakaatiman mi aning kape kay nindot yun ay kaayo kung makatiman tag kape kay natay ka suporta sa mga anak pohon. So yan ni Dato Makalandang ang among giatiman. So salamat kay sa Ginoo ug sa nagatanaw sa video.